motion for reconsideration, kaya lang, hindi pwedeng ihinto yung pag-execute ng decision. Ibig sabihin, hindi na mababago yun. Ito ang wow trending. Martin Tambaloslos Romualdez kinakabahan na at nataranta na. Hindi na alam kung ano ang gagawin. Desisyon ng Korte Suprema immediately executory. Binigyan diin ng Korte Suprema na agad na ipapatupad ang kanilang desisyon na nagbabasura sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sa isang press release nitong Martes, sinabi ng tagapagsalita ng Supreme Court na si Attorney Camille Ting na walang bisa ang inihaing motion for reconsideration ng Kamara de Representante pagdating sa immediately executory nature ng July 25 ruling. In a 13-0 decision with the justices present voting unanimously and Associate Justice Alfredo Vinhamin Escaguiwa inhibiting the Associate Justice Maria Filomena Dising on leave, Secretary and Bank ruled the impeachment complaint was void for violating one-year ban and due process requirements. This decision is immediately executory. Dito nga ay umalma si Supreme Leader Martin Tambaloslos Romualdez, nagbabala sa Supreme Court. Tila nga may laman ang mensahe ni House Speaker Martin Tambaloslos Romualdez matapos ihain ng Kamara ang motion for reconsideration laban sa desisyong ibasura ng Korte Suprema ang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sa halip na umatras, mas lalong idiniin ng Speaker ang kapangyarihan ng Kongreso at tila nagpaalala pa sa mga maestrado. Sa video statement na inilabas ng House of Representatives, sinabi ni Martin Tambaloslos Romualdez na hindi sila naghain ng motion para makipagbanggaan sa Korte Suprema upang igiit ang pananagutan sa gobyerno. We filed this motion for reconsideration not to provoke but to protect, because impeachment can be blocked by misunderstood facts or rules made after the facts, then accountability is not upheld, it is denied. Anya ni Romualdez, mas lalong naging matapang ang tono ng diretsahang iginiit ni Martin Tambaloslos Romualdez na ang maestrado ay maaari ding ma-impeach. Naku po. Dito nga ay hindi napigilan ng mga netizen na magbigay ng kanilang komento sa sinabi na ito ni Martin Tambaloslos Romualdez na takot na kasi itong si Tamba kasi pag hindi nila mapatalsik si Vice President Sara Duterte, doble ang balik nito pag nanalong presidente. Maiimbestigahan pa siya kaya gawin niya ang lahat ng paraan. Napakasimple lang namang intindihin bakit pinipilit pa talaga ng mga Tambaloslos ang mali at mali. Sila ang nagkamali sa proseso ngayon, gusto nilang umagri ang Supreme Court. Talagang kapal ng mukha ni Tamba. Marunong naman kayong mga congressmen sa pag-respect ng desisyon ng Supreme Court. Hindi porkit kayo ang mga congressmen ay mataas na posisyon ay hanggang legislation lang kayo. Gusto nyong i-under ninyo ang Supreme Court. Ang Supreme Court ay ang pinakamataas na posisyon sa judiciary system at doon babasihan sa ating konstitusyon. Sumunod na kasi kayo sa Supreme Court. Supreme Court ang mag-interpret ng batas. Sabi sa inyo, igagalang ninyo ang pasya ng batas. Ngayon, atupagin nyo ang trabaho nyo para matuwa naman ang taong bayan. Tungkol ito sa press release ng Supreme Court doon sa i-final na motion for reconsideration ng Kamara doon sa impeachment. Pinaalalahanan lang ng Korte Suprema ang mga kongresista na yung decision is immediately executory. Okay. So ito, title, immediately executory. The Supreme Court on Tuesday stressed, diniin, reminder lang, that the ruling that declared unconstitutional the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte should be enforced immediately. Dapat may clue na sila dito kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema doon sa motion for reconsideration. Pinalala, it's immediately executory. I-implement nyo na. That's our ruling. Although, okay lang din yung mag-file ng motion for reconsideration. In a press release, Supreme Court mouthpiece Attorney Camille Su May Ting emphasized
that the motion for reconsideration filed by the House of Representatives has no effect on the immediately executory nature of the July 25 decision. So although allowed yun, yung motion for reconsideration, kaya lang, hindi pwedeng ihinto yung pag-execute ng decision. Ibig sabihin, hindi na mababago yun. Yun ang pagkaintindi ko. Okay, ito yung press release. In a 1302 decision, 13-0, 13 in favor, 0 dissent, and 2 absent, abstain yung isa. With the justices present voting unanimously, and Associate Justice Alfredo Benamin Caguioa inhibiting, and Associate Justice Maria Filomeno Singh on leave, the Supreme Court in bank ruled that the impeachment complaint was void for violating the 1-year ban and due process requirements. This decision is immediately executory. Yan ang nakalagay sa press release. Okay. Senate President Chis Escudero earlier announced that the upper house might hold a session on August 6 to decide on whether to follow the ruling of the High Court. Kaya lang, nagsalita na ang ibang senador, mga 19 or 20 senators daw, ang pabor na they will abide, they will respect the decision of the Supreme Court. Escudero revealed that two scenarios could happen. The Senate will abide by the ruling and dismiss the impeachment case, or the upper chamber debates from the decision and then proceeds to try the Vice President. Yes, yan ang dalawa. Kasi may mga senador na gustong ituloy. Kagaya ni na Senator Soto, Kiko, Risa, Aquino, and Erwin Tulfo. Gusto nilang matuloy. Kasi tanging Senado lang daw ang may constitutional mandate to try and decide impeachment cases. Well, tama naman yun. Kaya lang, hindi naman sila pinagbabawalan ng Korte Suprema to try and decide. Sinasabi lang ng Korte Suprema na na-violate yung 1-year bar rule, na wala ng due process si BP Sara. So, huwag mo nang ituloy yan, unconstitutional. Next year, February 6, i-refile niyo ulit at ituloy. Oh, mahirap bang intindihin yun? So, hindi nawala, hindi inalis ng Korte Suprema ang mandate ng impeachment court to try and decide. Ayusin lang yung, ayusin yung kaso. Dahil na-violate nga ang Constitution. Ganun lang yung kasimple. Okay, dito naman sa motion for reconsideration. The fact na ini-insist ng Supreme Court that it is immediately executory. Walang epekto ang motion for reconsideration. To me, sinyalis na yon kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema. So, humanda sila. I don't know anong gagawin nila pag mag-decide ng Supreme Court sa motion for reconsideration. Again, narinig ko na si Senator Marcoleta, isang batikang abogado. Imposible na baguhin pa ng Korte Suprema yung 13-0 unanimous decision nila. So, ibig sabihin, wala na ito. Talagang dead. Legally dead ng at ito na lang ang nakakatakot kung tutuhanin ang banta ng Kamara na sampahan nila ng impeachment ang maestrado, yung the whole court.
Although may magandang post ni Attorney Mark Tolentino kanina na hindi sapat na batayan na masampahan ng impeachment ang mga maestrado ng dahil lang sa isang desisyon na hindi pinapaboran ng isang partido. Wala yun sa konstitusyon. Hindi yun matawag na betrayal of public trust. Hindi. Hindi yun bribery. Hindi yun graft and corruption. Hindi yun culpable violation of the... Walang legal grounds. Kaya, I don't know kung saan nanggagaling yung pronouncement ng Kamara na parang nagbabala na they are impeachable officials ang maestrado. Yes, they are impeachable. Kailang, nang dahil lang sa hindi nyo kursunada, ang desisyon nila, i-impeach nyo nila, anong basihan ninyo? So, they are inviting constitutional crisis kung mangyayari. Sana, maiwasan yung ganon dahil kawawa ang ating bansa. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas